Ang video na inyong natutunghayan ay isang kontrobersyal na paglilitis noong 2006 na yumanig sa buong Amerika. Isang grupo ng kilalang manlalaro mula sa Duke University na isa sa pinakamahal at prestiyosong paaralan sa bansa ang inakusahan ng pang-aabuso. Isang paratang na humantong sa matinding kaguluhan. Ang nag-akusa ay isang part-time na estudyante na nagtatrabaho rin bilang isang stripper o dancer. Ayon sa kanya, inabuso siya ng mga manlalaro sa isang fraternity party. Ang balitang ito ay agad na sumiklab sa media at publiko, lalo na't may kinalaman ng issue ng lahi sa kaso. Ngunit sa pag-usad ng investigasyon, lumitaw ang maraming anomalya mula sa mga pagkakamali ng pulisya hanggang sa mga hakbang ng eskwelahan. May mga kaso at reklamo na isinampa, lumabas sa mga kasinungalingan at nabunyag ang posibleng katiwalian. Ngunit ano nga ba talaga ang totoo? Sino-sino ang mga estudyanteng inakusahan? Ano ang mga ebidensyang lumutang laban sa kanila? Bakit naging isa ito sa pinakakontrobersyal na kaso sa Amerika? At ano ang naging huling hatol? March 13, 2006, nagdaos ng fraternity party ang Duke University lacrosse team sa isang bahay. Dumating ang dalawang babae na si Crystal Mangum at si Kim Mara Roberts. Sila ay mga dancer na magkahiwalay na pumasok dahil hindi naman sila magkakilala. Bago pa man dumating, nakainom na si Crystal ng alak at uminom din ng Flexeril, isang uri ng muscle relaxant. Sa party nagkaroon ng pagtatalo si Crystal at isang estudyante. Pumunta siya at si Kim sa banyo. Pagkalabas, lumakad si Crystal sa bakuran na halos walang saplot at sumisigaw. Sinasabing kinaladkat siya sa banyo, pinagsamantalahan, inatake at sinal sa loob ng kalahating oras. Samantala, noong oras na iyon, umalis na ang dalawang players na si Reed Seligman at si Colin Finnerty. Bago pa mangyari ito, matapos ang party dahil hindi okay si Crystal ay sinakay na lang ito ni Kim sa kanyang kotse at ilang saglit ay nagtalo sina Crystal at Kim. Habang sila ay nasa sasakyan, huminto sila sa isang supermarket kung saan sinabi ni Kim sa security guard na ayaw bumaba ng kasama niya sa kotse. Sinubukan kausapin ng gwardiya si Crystal pero tumanggi siya kaya tinawag ang pulis bandang 1:22 AM. Pagdating ng pulis, napansin nilang hindi amoy alak si Crystal pero tila nasa ilalim ng impluwensya ng bawal na substance. Dinala siya sa isang facility kung saan sinabi niyang pinagsamantalan siya sa party. Dahil dito, pumunta ang pulis sa bahay kung saan naganap ang party. Pero sarado na ito at walang sumasagot sa pinto, kaya umalis na lang sila. Dinala si Crystal sa Duke University Medical Center para sa pagsusuri. Walang nakita malubhang sugat o senyales ng pisikal na pananakit, maliban sa 3 maliliit na galos sa kanyang tuhod at sakong. Nang tanungin siya dito, sinabi niya wala naman daw bumugbog sa kanya. Noong March 14, 2006, sinimula ng Durham Police Department ang investigasyon sa kaso matapos iulat ni Crystal na siya ay pinagsamantalahan. Sa pagsusuri, nakita ang pamamaga sa kanyang maselang parte, ngunit sinabi niyang gumamit siya ng vibrator para sa isang palabas sa isang hotel bago ang lacrosse party. Walang ibang seryosong pinsala ang nakita sa medical report. Nagsagawa naman ng search warrant kung saan naganap ang party. Kusang loob naman na nagbigay ng pahayag at DNA samples ang 3 team captains, kabilang si David Evans. Nag-alok din sila magpa-polygraph ngunit tinanggihan ito ng pulisya. Isa sa mga ebidensyang inilabas ng pulisya ay isang email ni Ryan McFadden na nagsasabing plano niyang magpatawag ng mga stripper, sila at ban. Mukhang nakuha niya ito sa isang libro na may pamagat na American Psycho. Kahit ang itinuturing itong biro ng kanyang mga kaklase, pinalabas ito ng pulisya sa publiko nang wala ang kasunod na mga mensaheng nagpapatunay na biro lang ito. Dahil dito nakatanggap si Ryan ng mahigit 1,000 na pagbabanta sa loob ng 1 linggo. Noong March 15, inanunsyo sa isang digital bulletin board na iniimbestigahan ng pulisya ang pananamantala sa isang babae ng 3 lalaki. Sa lineup ng mga sospek, hindi sinunod ng pulisya ang tamang proseso. Lahat ng litrato ay mula lamang sa lacrosse team. Walang non-suspect fillers na isang paglabag sa kanilang sariling polisiya. Sa una, kinilala ni Crystal si Reed Seligman na nasa party pero hindi bilang isa sa mga umatake.
Hindi rin niya kinilala si David Evans kahit 2 beses siyang pinakita rito. Ngunit kalaunan binago niya ang kanyang pahayag at sinabing sina Reed, David at Colin ang mga nanamantala sa kanya. Noong March 27, ilang oras matapos makatanggap ng briefing mula sa pulisya, naglabas ng pahayag si Durham County District Attorney Mike Nifong na noon ay tumatakbo para sa halalan. Ginamit niya ang isyu ng lahi upang makakuha ng boto ng mga Black Americans. Sinasabing ang kaso ay isang racially motivated na pananamantala at may guilty na lacrosse players na kung saan nung panahong iyon ay puro mga puti. Noong April 10, 2006, natanggap ni Mike ang ulat mula sa State Crime Lab. Walang DNA mula sa kahit isa sa 46 na lacrosse players ang natagpuan sa katawan ni Crystal. Sa kabila nito, patuloy niyang pinursige ang kaso. Noong panahong iyon, ayon sa batas ng North Carolina, hindi kailangang ibigay ng crime lab ang resulta ng DNA test sa depensa, kundi sa District Attorney Mike Nifong lamang. Siya ang may responsibilidad na ipasa ang ebidensya, ngunit hindi niya ito ginawa. Dahil sa kasong ito, nagbago ang batas upang maiwasan ang ganitong pang-aabuso. Dahil nga sa walang ebidensya laban sa mga lacrosse players, desperadong naghahanap si Mike. Ipinadala niya ang mga sample sa pribadong laboratorio ng DNA Security Incorporated or DSI, kung saan ay may kakilala siya. Natagpuan doon ang DNA ng maraming lalaki, pero wala ni isa mula sa lacrosse team. Ayon kay Brian Meehan, direktor ng DSI, hiniling ni Mike na itago ang impormasyong ito kaya nagsumite si Brian na maling report na isang pinagbabawal na teknik. Kahit na napatunayang walang DNA match, noong April 18, 2006 ay inaresto at kinasuhan sina Reed Seligman at Colin Finnerty ng pangahay, sexual offense at pagdukot. Kinuha rin ng pulis ang ebidensya mula sa kanilang dorm room. Malinaw ang alibay ni Reed. Meron siyang ATM withdrawal records na may CCTV at affidavit mula sa isang taxi driver na naghatid sa kanya. Sa kabila nito, binaliwala ito ni Mike at patuloy na nagbibigay ng mga maling pahayag sa publiko. Noong May 1, 2006, nagprotesta ang grupong New Black Panthers sa labas ng Duke University. Marami sa kanila ang may dalang matulis na bagay at sinubukang pumasok sa campus upang interviewin o kumprontahin ng mga lacrosse players. Ginamit ni Mike ang tensyon sa lahi upang palakasin ang kanyang kandidatura sa eleksyon. Noong May 6, nanalo siya sa primary elections sa maliit na margin na 883 na boto. Salamat sa suporta mula sa Black community. Ginamit din ang kaso para sa sariling interes ng iba, tulad ni Jesse Jackson, na nangakong babayaran ang college tuition ni Crystal kahit napatunayang hindi totoo ang kanyang kwento. Naiulat din na sinabi ni Mike sa kanyang campaign manager na ang kaso ay nagbigay sa kanya ng milyon-milyong dolyar sa libreng advertising. Nanalo siya sa general election noong November 2006, bagamat mas mababa ang kanyang lamang kaysa sa karaniwang Democrat candidates sa Durham County. Noong May 15, 2006, kinasuhan din si David Evans, isang graduate ng Duke University, ng pangahay, sexual offense at pagdukot. Matapos muling baguhin ni Crystal ang kanyang kwento, bago siya sumuko sa Durham County Detention Center, iginiit niyang inosente siya at umaasa siyang malilinis sa kanyang pangalan sa loob ng ilang linggo. Malinaw ang mga batas sa kaso pero itinago ito ni Mike. Sa unang pahayag ni Kim Roberts, sinabi niyang kasama niya si Crystal buong gabi maliban sa 5 minutes lamang at tinawag niyang kalukuhan ang mga akusasyon ng pangamalay. Hindi ito ibinigay ni Mike sa depensa, nalabag ulit sa batas. Patuloy pa rin siyang naghahanap ng ebidensya kaya inutusan niya ang 46 sa 47 lacrosse players na magbigay ng DNA samples kahit hindi lahat sila ay nasa party. 46 lang dahil hindi kasama ang nag-iisang black player. Dahil sinabi ni Crystal na pawang puti ang mga umabuso sa kanya. Lalong lumala ang kaso dahil sa mga magkakasalungat na kwento ni Crystal. Noong una sinabi niyang inabuso siya ng 20 na puting lalaki pero binago niya ito at naging 3 na lamang. Sa isa pang police report, sinabi niyang hinipuan lang siya at hindi inabuso bago niya muling binago ang kwento bago siya dalhin sa ospital. Noong December 15, 2006, naghain ng motion ang depensa na nagsasabing hindi kumpleto ang DNA report mula sa DNA Security Incorporated or DSI. Wala itong impormasyon tungkol sa DNA mula sa ibang lalaki na hindi miyembro ng lacrosse team na itinago ulit ni Mike.
Nang inutusan na siyang ilabas ang State Crime Lab Report, may mga binurang bahagi rito. Napilitan ng korte na ipasuri ito sa isang independent forensic team na natuklasan ng DNA mula sa ibang lalaki sa swab ng maselang parte ni Crystal. Wala ni isa sa mga ito ang tugma sa mga lacrosse players. Lumabas din sa pagsusuri na may nangyari kay Crystal sa ilang lalaki bago ang party. Noong December 21, 2006, muling binago ni Crystal ang kanyang kwento. Sinasabing inatake siya mula 11:35 p.m. hanggang midnight. Mas maaga kaysa sa dati niyang pahayag. Pero naitala sa phone records na tumanggap siya ng tawag bandang 11:36 p.m. na tumagal ng 3 minutes na nasa gitna umano ng atake. Ang abogado ni Reed ay may ebidensyang kausap ng binata ang kanyang girlfriend sa telepono noong sinasabing oras ng pag-atake. Lumabas din na nanatili si Crystal at Kim sa party ng 1 oras matapos ang sinasabing insidente. Taliwasan na unang pahayag ni Crystal na umalis sila agad matapos siyang atakihin. Dahil mayaman ang pamilya ng 3 akusado, nakakuha sila ng private investigators para tumulong sa depensa. Sa kabila ng mga lumalabas na ebidensya, patuloy na binabago ni Crystal ang kanyang kwento tungkol sa insidente. Sinabi niyang gumamit ng iba't ibang pangalan ang mga umatake sa kanya at binago rin niya ang paglalarawan kay David. Noong una, sinabi niya ang isa sa mga sumalakay sa kanya ay kamukha ni David pero may bigote. Pagkatapos sa isa pang interview, sinabi niya ang lalaki ay may 5 o'clock shadow at nandun din daw si Reed na dati niyang hindi itinuturo. Sa isa pang bersyon, isinama ni Crystal ang isang kakaibang detalye. Sinasabing nakaangat siya habang pinagsasamantalahan sa loob ng maliit na banyo. Imposible ito ayon kay State Attorney General Roy Cooper na nagsabing hindi makatotohanan ang pangyayaring ito dahil sa sobrang liit ng banyo. Ayon sa investigasyon ng 60 Minutes, nagbigay si Crystal ng hindi bababa sa 12 na magkakaibang kwento tungkol sa insidente. Samantala, ang News and Observer, ang pangalawang pinakamalaking pahayagan sa North Carolina, ay natukoy na nagbigay siya ng 5 magkaibang bersyon sa pulis at medical interviewers noong August 2006. Sa March 2006 lineup, hindi rin niya pinili si David. Sa halip, ang tanging pinili niyang may 100% na katiyakan ay si Brad Ross na napatunayang wala sa party at kasama ang kanyang girlfriend. Sa North Carolina State University na mangyari ang sinasabing insidente. Dumating din ng kumpletong DNA findings na itinago ni Mike sa depensa. Inihayag ito sa korte ng abogado ng depensa na si Brad Bannon na gumamit ng kumpletong DNA report na walang binura. Ayon sa mga resulta, may DNA mula sa hindi bababa sa 2 lalaki sa buhok sa ibaba ni Crystal. May DNA mula sa hindi bababa sa 2 lalaki sa kanyang rectum, isang daluyan papunta sa kanyang wet packs. May 4 hanggang 5 lalaki na may DNA sa kanyang salawal. May 1 lalaki na may DNA sa kanyang maselang parte. At wala sa mga DNA sample ang tumugma sa alinman sa mga akusado. Sa kabila nito, itinago ni Mike ang mga resulta sa korte at sa depensa. Hindi rin niya isinumite ang mga interview at magkakasalungat na pahayag ni Crystal, na lalo pang nagpatibay na may malisyoso siyang pagtatangka na itago ang katotohanan upang ituloy ang kaso. Dahil sa patuloy na paglabas ng ebidensya laban kay Mike, inakusahan siya ng mga abogado ng depensa ng prosecutorial misconduct. Sa takot na lalo pang mabunyag ang katotohanan kung ipagpapatuloy ang kaso at dahil sa kanyang mga hindi kanais-nais na mga gawain, ipinasura ni Mike ang mga kaso ng pangahalay laban sa 3 akusado noong December 22, 2006. Bilang dahilan, sinabi niyang nagbigay si Crystal ng iba't ibang bersyon ng kanyang kwento sa mga investigador at hindi na siya sigurado sa ilang aspeto ng kanyang orihinal na pahayag. Ayon kay Mike, wala ng kredibilidad ang kanyang pangunahing testigo. Kaya niya iniatras ang kaso, ngunit hindi rito nagtapos ang lahat. Noong December 28, 2006, naghain ang North Carolina Bar ng mga kaso laban kay Mike dahil sa kanyang maling paghawak sa kaso. Inakusahan siyang nagbigay ng mga pampublikong pahayag na nakasira sa administrasyon ng hustisya, nagpalala ng pagkondena ng publiko sa mga akusado, at nakipag-ugnayan sa mga kilos na may kaugnayan sa panililang, pandaraya at maling representasyon. Kasama sa reklamo ang isang 70 na pahinang dokumento na nagsasaad ng paglabag niya sa 4 na panuntunan ng propesyonal na pag-uugali. Nakalista rito ang mahigit 100 na halimbawa ng kanyang mapanirang pahayag sa media, pati na rin ang mga paglabag sa Brady Rule dahil sa pagtago niya ng ebidensyang maaring magpawalang sala sa mga akusado.
Noong January 12, 2007, sumulat si Mike Nifong kay North Carolina Attorney General Roy Cooper na humihiling na ialis na siya sa kaso. Kinabukasan, January 13, 2007, inanunsyo ni Cooper na kukunin ng kanyang opisina ang kaso. Pagkalipas ng ilang linggo noong January 24, 2007, naghain ng North Carolina Bar ng ikalawang set ng mga kaso laban kay Mike. Inakusan siya ng mga sumusunod: sistematikong pag-abuso sa prosecutorial discretion. Pangalawa, pagpapalaganap ng hindi makatarungang hustisya. Pangatlo, pagtatago ng ebidensya upang iligaw ang korte. Sa simula, tinutulan ni Roy Cooper ang report, ngunit ang lumabas sa mga ebidensyang nakalap, idineklara ni Roy Cooper na inosente ang mga akusadong manlalaro sa lahat ng kaso. Gayunpaman, hindi kinasuhan si Crystal. Sinabi ni Cooper na iniisip ng mga investigador at abogado na baka naniniwala talaga siya sa magkakaibang kwento na sinasabi niya para sa ikabubuti ng hustisya na huwag maghain ng kaso. Ngunit maraming naniniwala na politikal ang desisyong ito. Si Cooper, isang Democrat, ay naghahanda sa kanyang re-election campaign at kailangan ng suporta ng mga itim na botante. Kalaunan, nanalo siyang gobernador ng North Carolina. Habang lumalabas ang katiwalian ni Mike Nifong, Detective Ben, Sergeant Mark at iba pa, naging malinaw ang kanilang mga hindi kaaya-ayang mga gawain. Gumamit sila ng pananakot upang pilitin ang mga testigo. Noong May 11, 2007, inaresto ng mga pulis si Mosel Din El Mustafa, ang immigrant taxi driver na nagbigay ng matibay na alibay kay Reed. Mayroon siyang sinumpaang pahayag na kasama niya si Reed nung gabing iyon. Ang kanyang alibay ay suportado ng ATM, photos, taxi dispatch record at bank transactions. Ngunit inaresto pa rin siya sa dating mababang kaso ng shoplifting charge na 2.5 years na ang nakalipas. Bago siya ikinulong, tinanong siya ng mga pulis kung may babaguhin siya sa kanyang testimonya. Nang tumanggi siya ay itinuloy ang kaso. Ang pag-aresto sa kanya ay isang paraan ng pananakot dahil maaari siyang ma-deport kung mapatunayang guilty siya. Kalaunan, napatunayan siyang inosente matapos ipakita na maling pagkakakilanlan lang ang ginawa ng security guard. Bukod pa rito, inaresto ng pulis ang dating asawa ni Crystal na si Kenneth McNeil, ang kanyang nobyo na si Matthew Murchison at isa pang kaibigan upang pilitin silang tumulong sa kaso. Kalaunan, ang mga nagpabaliktad ng mga pangyayari ay kinasuhan at naparusahan. June 16, 2007, dineklara ng North Carolina State Bar na dapat madispar si Mike Nifong matapos siyang unanimously mapatunayang guilty sa pandaraya, kawalan ng katapatan, panlilinlang at pagtatago ng ebidensya. June 18, 2007, inutusan ni Durham Superior Court Judge Orlando Hudson na agad siyang alisin sa posisyon. October 31, 2007, hinatulan ng criminal contempt of court dahil sa sadyang paggawa ng maling pahayag sa korte. Pinarusahan lamang siya ng isang araw ng pagkakakulong ni Judge W. Osman Smith III. Si Sergeant Mark Gottlieb ay nakitang may kasaysayan ng pang-aabuso sa otoridad laban sa mga estudyante ng Duke bago pa man ang kaso. May mga reklamo din ng walang warrant na paghahanap, pagbabanta at pagsisinungaling sa korte. Si Linwood E. Wilson, investigador ni Mike, ay may kasaysayan ng hindi pagiging tapat sa investigasyon. Noong June 25, 2007, sinibak sa posisyon si interim DA Jim Hardin Jr. Samantala, ano kaya nangyari sa mga tunay na biktima ng kaso at kanilang pamilya? Si Mike Pressler, ang lacrosse coach, ay tumanggap ng pagbabanta sa kanyang buhay, mga hate calls at paninira sa kanyang ari-arian. April 5, 2006, napilitan siyang magbitiw sa posisyon matapos lumabas ang email ni Ryan McFadden. Sinabi ng kanyang abogado, ginawa niya ito hindi dahil sa pag-amin ng kasalanan. Samantala, ang tatlong akusadong estudyante na si David, Colin at Reed ay naging mainit sa media at mga protesta. Kahit na walang matibay na ebidensya, naging laman ng mga pahayagan at balita pero nawala sa media coverage matapos mapawalang sala. Naghabla din sila laban sa Duke University at nanalo ng multi-million-dollar settlement. Bagamat hindi kumpirmado ang eksaktong halaga, nagdemanda rin sila sa federal court laban sa lungsod ng Durham at Durham Police Department, humihingi ng karagdagang damages at reforma sa criminal justice system. Ano naman kaya ang nangyari kay Crystal? Noong May 2008, nagtapos pa siya sa North Carolina Central University na may degree sa police psychology. Sumulat din ito ng libro na The Last Dance for Grace, The Crystal Mangum Story.
Sa kanyang libro, patuloy niyang iginiit na inabuso siya sa party at sinabing politikal ang pagbabasura ng kaso. Naging advocate si Crystal at naging malaya sa ilang taon hanggang sa noong November 2013, si Mangum ay nahatulan ng second degree na pagpaslang matapos niyang atakihin gamit ang matulis na bagay ang kanyang nobyo na si Reginald Day na nasawi 10 araw pagkatapos ng insidente. Ayon sa mga ulat, pinagtanggol ni Crystal ang sarili. Sinasabing natakot siya na papaslangin siya ni Reginald. Gayunpaman ang forensic report at ang kaso ng prosecution ay naglarawan kay Crystal bilang isang babae na gumamit ng bawal na substance, kaya bunga nito ay pinaslang niya ang kanyang boyfriend. Siya ay hinatulan ng 14 hanggang 18 years na pagkakabilanggo. Noong December 2024 sa isang podcast interview mula sa North Carolina Correctional Institution for Women, inamin ni Crystal na gawa-gawa lamang niya ang mga akusasyon ng pangahalay laban sa mga manlalaro ng lacrosse. Sinabi niya na nagsinungaling siya para makakuha ng pagkilala at humingi siya ng tawad sa mga lalaking kanyang inakusahan ng mali. Tungkol sa mga akusadong estudyante, si Reed Seligman ay nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa Brown University at naging aktibong taga-suporta ng Innocence Project. Si Colin Finnerty ay nagtapos sa Loyola College sa Maryland noong 2010 at si David Evans na nagtapos na sa Duke bago ang mga akusasyon ay nakakuha ng MBA or Masters mula sa Wharton School of Business sa University of Pennsylvania noong 2012. Noong June 2007, ang Duke University at ang 3 akusadong manlalaro ay nagkasundo nga sa isang hindi isiniwalat na financial settlement. Sa isang pahayag, sinabi ng universidad na malugod naming tinanggap ang kanilang pagkakaabswelto at labis na pinagsisisihan ang mahirap na taon na kanilang pinagdaanan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!